KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF. May nagaganap daw na revolusyon? Hindi ito EDSA revolution, pero malawakan na, maraming kabataan nagsasali. Tapos nandun pa nga daw yung mga Manila Bureau reporters. Kaya kasapin na rin sila sa KKK. KKK Kabataan! Karapatan. Kinabukasan. Ano na, medyo kasi hinihingal na ako eh. Ba't ka kasi nagmamadali? Ano nagmamadali? Ikaw nga daw, ang bilis-bilis mo magsalita. Sumusunod lang ako sa iyo eh. Ay nako, alam mo, buti pa, hayaan na lang natin si Angelo na magkwento kung tungkol saan itong pagtitipon-tipon na to. Ang dami pala nating karapatan bilang mga kabataan. Pero lahat kaya ito ay naibibigay sa atin? Kung pagbabasehan ang ilan sa mga ikinuwento natin dito sa KNN, masasabi kong hindi. Buti na lang at may mga organisasyong tulad ng UNICEF na patuloy na sumusuporta sa ating karapatan. There's three areas that we're working in. One area is increasing the visibility of children participating. The second is we're finding ways to work with adolescents and children as partners in development work. The third area is strengthening the enabling environment for child participation. At dahil tayong mga kabataan ang madalas na biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao, kasama rin tayo sa mga dapat umaksyon. Isang halimbawa ang pagdalo sa Youth Summit na ito. Ang Kabataan, Karapatan, Kinabukasan ay pagtitipon ng mahigit 120 kabataan mula sa iba't ibang paaralan, pamantasan at organisasyon sa buong Pilipinas kung saan tinalakay ang iba't ibang issue hinggil sa karapatang pantao. Sa summit na ito'y nakilala ko ang mga kinatawan mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. May mga indigenous people mula sa Cordillera at Bicol, estudyante mula Cebu, at iba't ibang organisasyon. May mga nanggaling from northernmost part of Luzon hanggang southernmost part of Mindanao. Kahit gaano kalayo, may way para makasama at makapag-participate sa mga summits. Talaga palang maalam at may pakialam ang mga kabataan ngayon. Ang daming inilahad ng mga nakasama ko tungkol sa mga human rights violation. Pinag-usapan din namin ang mga suliranin ng sistema ng edukasyon at mga nangyayaring pang-aabuso sa kapaligiran. Nang dumating ang pagkakataong maaari kaming pumili ng session na gusto naming salihan, pinili ko ang discussion ukol sa mga indigenous people dahil sa tingin ko'y dito ako wala gaanong nalalaman. At di ako nabigo. Ang dami kong natutunan mula sa mga nakasama ko sa session. Heto nga at tinuruan pa kami ng isang dasal ng mga katutubo. Kahit na may kabigatan ang mga tinatalakay namin, hindi rin mawawala ang pag-enjoy. Pagkatapos ng mga kasiyahan, balik sa trabaho. Akalain niyo bang naging mga paralegal kami sa summit na ito? Tinuruan kaming gumawa ng affidavit ng isang abogadong speaker. Pagkatapos ay nagkaroon ng mainit na debate tungkol sa papel ng sangguniang kabataan sa barangay. Dito ko napatunayan ang mga kabataan ay may mga sariling palagay at kuro-kuro na handang ipaglaban. At siguradong di lang dito sa loob ng summit maririnig ang mga boses ng mga kabataang ito. Kasi ako as a leader, syempre kailangan ko malaman kung ano ba talagang human rights. Tsaka ako, syempre, ire-re-echo ko siya sa mga members ko o sa kapwa ko leaders. Lalo na sa amin, marami pa sa amin, hindi pa nila alam kung ano talaga yung rights sila. After nito, baka magkaroon kami ng project ng mini-seminar sa school namin para kahit papano madala namin yung mga natutunan namin dito sa hindi na nakapunta dito. Sa mga nakilala ko rito, isa sa mga di ko malilimutan ay si Lenin. Siya ay kasapi sa samahan ng mga anak ng desaparecidos. Kasi father ko nawala siya. Tapos dinukot siya ng ISAF na military. Tapos tinago siya sa amin. Tapos nung months nang pinaghahanap namin siya, talagang tinatanggi siya sa amin. Parang yung epekto nun, nung days na nalilito kami kung saan namin siya hahanapin, kung ano bang nangyayari sa kanya, patay na ba siya.
Buti na lang at nakita pa rin nila ang kanyang tatay. Ang pangyayaring iyon ang gumising kay Lenin sa papel na maaari niyang gampanan sa pagtataguyod ng karapatang pantao. Tayo na yung susunod na leaders eh. Tayo na yung susunod na mamumuno sa bansa natin. Sa ngayon, kailangan tayo, diba, nandito tayo sa summit na to para magkaroon ng idea, matuto regarding the human rights. Para sa hinaharap, hindi na tayo maging katulad ng mga sinasabi nating mga trapo, ng mga sinasabi nating mga state na pinagkakatiwalaan natin na kapansin-pansin naman sa ngayon na talagang hindi mo na mapagkakatiwalaan. Hindi ko inaasahan na sa paglabas ko ng summit na ito ay malalabanan ko na ang mga paglabag sa karapatang pantao. Ngunit alam kong isang hamon ang iniwan ng summit na ito. Ang hamon ng pagbabahagi ng natutunan namin dito. Alam kong may mga inaabuso dahil hindi nila alam ang kanilang karapatan. Sa bandang huli, edukasyon pa rin ang pinakamabisang sandata. At dito ko nais magsimula. Sana ay dumating ang araw na wala ng mga summit na gaya nito. Hindi dahil wala itong naitutulong, kundi dahil wala ng mga paglabag sa karapatang dapat bantayan at ipaglaban. Maglilimang taon na bilang kasambahay ang kabataang ito na itatago natin sa pangalang Susan. Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF.